Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Ito po mga kababayan, nandito na tayo sa lugar ng event, yung cattle call, no? Medyo maaraw lang, tingnan nyo. Nakatapat ako sa araw wala na rin itong ayan, ganyan. Pangit naman, di po ba? So tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Dami ng sasakyan dito. Pag late ka dito, layo na ng parkingan mo, no? Okay, so ang pag-usapan natin mga kababayan, si Boying Rimulya, meron pong napak-check, no? Meron pong sinabihan siya na itong dalawang ahensya ng pamahalaan na ito ay mga kurap. Pero hindi po nakikita ito. Hindi po ito pinupuna ng ating pamahalaan. Kung baga, sige, bayaan nyo lang, hayahay sila dyan sa pagkukurap. Malamang, alam na alam nyo ito. No? Maski na hindi ko nabanggitin, alam na alam nyo na kung ano ang ahensya na super ang pagkakurap. No? Dalawang ahensya po, ang tinutukoy puro tungkol sa pera to. Nakakaya mga kababayan, no? At ganun din po, ang Pangulong Marcos merong matinding ipinag-utos kay AFP Chief Browner. Nako, delikado to mga kababayan, no? Kinakailangan ito para kung sakasakali man mangyari mga kababayan, baka we are on our own. Kung sakali mang we are on our own, no? Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Unahin natin mga kababayan itong inyong ombudsman na si Boying Rimulya, na kung saan tahasan po niyang sinabi na itong dalawang ahensya ng pamahalaan ay isa sa mga kurap. Kurap daw po itong dalawang ahensya ng pamahalaan nito. Bakit? Alam na alam naman ninyo. Sabi niya, lahat po, lahat ng mamamayang Pilipino alam ito, na itong lalong-lalo na itong mababanggit natin dito na hindi naman inaayos. Kahit na anong palang pag-aayos nyo dito, hindi po ito mawawala sa korupsyon. Dahil ito, ang pera dito, para po itong batis. Alam nyo yung batis, no? Yung waterfall. Oo, the money is falling from the top. Oo. Kumbaga noon, it is a manna from heaven. Yun po yan. Okay, so alam nyo kung anong tinutukoy ni Boying Rimulya? Sabi niya, wala man lang pumansin dito sa dalawang ahensya na to. Pero alam na alam nila na kurap itong ahensya na ito, pero hindi maimbestigahan, hindi malinis, walang good governance. Ang tinutukoy po na ahensya ng pamahalaan ni Boying Rimulya ay Bureau of Internal Revenue. Koleksyon ng taxes. Kanino po yan? Under po ng ano yan? Under anong department? I think, correct me if I'm wrong, Finance Department. Bureau of Internal Revenue, mga kababayan. Isa sa pinaka-kurap. Alam na alam naman daw ng karamihan, even the government officials, no, mga mambabatas, pero wala silang ginagawang aksyon para imbestigahan ito. Walang good governance. Sinahayaan lang siguro yung mga official dyan at mga empleyado na okay, wala namang sumisita Sige, kupit lang tayo ng kupit. Oo, bakit? Ngayon, Ombudsman Rimulya, nabanggit mo na rin lang naman yan. Isa pa lang yan Itong isang mamaya yung pinakamatindi. Talagang ito lantaran pero hindi naiimbestigahan, walang nakukulong. Itong BIR tax collector ito. Alam nyo ginagawa ng mga yan? Ang modus niyan, meron silang i-audit. Sisingilin ng tax, malaking kumpanya. Yung kumpanya, they owe the government, sabihin nyo na 10 million pesos. Siyempre, para hindi ka makasuhan, ito, anong gusto mong gawin namin dito?
i-penalize ka pa. Baka ang penalty sa'yo maging 5 million. So, ang total arrears mo, nababayaran mo. Ito lang hypothetical lang to Hindi ko sinasabing ganito yung amount Hypothetical lang. 15 million ang arrears mo in total. Yung utang mo sa gobyerno, babayaran mo sana ng taxes mo. Kaso, may mga tiwali dyan ng mga auditors, mga kawani ng BIR. O sige, bayaran mo na lang yung penalty. Pero sa amin pa rin yung 10 million. Gagawan na lang namin ng paraan. O ganito, sige, 15 million. Magkano gusto mo bayad? Kaya ko lang mga 8 million O sige, gawin na lang namin 5 million. Ito na lang ang kami nang bahala. Di ba ganon? Internal na usapan. So, ang laking nawawala sa gobyerno, sila naman hayahayang buhay. Oo. Ngayon, contact na nila yon. Kung yung auditor, siya pa rin ang hahawak doon sa company nyo, alam niya na ang mga paraan. Alam niya na ang SOP, mga kababayan. Standard standard. O, di ba? Ganun po, mga kababayan. Nakakaawa ang ating bansa. Nakakaawa tayong mga Pilipino. Yung mga ordinaryong Pilipino nagpakakandamatay para lang mabuhay, maitawid ang pamilya, nag-OOFWs. Pero itong mga nasa gobyerno, hayahayang buhay. Internal revenue pa lang yan, sabi ni Rimulya. Meron pa isa, mga kababayan, alam na alam nyo to, lantaran talaga dito. Dito dumadaloy talaga kwartahan. Pagpasok mo, paglabas mo, kwarta. Oo. Ano po ang tinutukoy natin? Bureau of Customs. Yung mga kukuha ng kargamento. Oo, may kargamento ka. O, i-declare mo sa bill of lading. Halimbawa, ang i-import mo electronics, pero ang sabi mo, mga dilis. Bakit? Mas mababa ang taxes. Oy, di ba? Pareho lang yan. BIR taxes, customs import. Ngayon, yung kukunin mo na. Siyempre, meron ka ng contact dyan sa customs, yung mga tiwaling broker. Di ba? Sabi yan nila Taguba. Di ba si Taguba inaakulong ngayon? Oo. May mga bayaran dyan, may mga contact yan. Kaya yung mga empleyado ng Bureau of Customs dyan, hindi na hinaantay ang 15 at 30 niyan o buwan ng sahod. Araw-araw paldo yung mga Oo po, may nakapagkwento sa akin dati, kasamahan ko sa trabaho sa Pilipinas. Sabi niya, sir, tatay ko taga-customs, pero hindi po kami mayaman. Nakita ko bahay. Alam siya nakatira? Sa squatter talaga. Oo. Kasi tatay niya daw, maintenance lang doon. Alam niyo, kung naikwento sa akin, kung ikaw yung kukuha ng kargamento mo, doon pa lang sa entry, may bantay na custom officer. Papakita mo yung mo. Doon sa papeles mo, may kasama ng 500 pesos. Laglag. Okay, tuloy. Pupunta ka ngayon doon sa opisina. Sino kausap mo doon? Mahina, maglalabas ka ng 10,000. Siyempre, doon sa pinaka yung BOC commissioner, mas malaki. Tapos kukunin mo yung kargamento mo, may magbababa dyan, yung forklift operator, yung pahinante, whatever, may lagay. Yun na lang bantay doon sa entry, may 500 na sa'yo. Paglabas mo, another 500. So, sa kanya 1,000. Kung sa loob ng 8 oras niya, ilan ang napadaan niya? Makapagpadaan siya ng 10 katao sa loob ng 8 oras niya? Magkano yon? 10,000 pesos. 8 oras di ba 24 operation yung customs na yan, yung port na yan? Di ba? Lahat po yan nakaakibat sa Department of Finance. Kaya ang sabi ni Rimulya, mga kababayan, itong dalawang ahensya na to, mga korap, bakit hindi iniimbestigahan? Bakit walang nangyayaring kasuhan, walang nananagot? Kasi nga, may mga sangkot na matataas na opisyal. Di ba, Duterte? Di ba? Yung magnetic filter. Kaya sabi ko sa inyo lahat yan,
Lahat po ng ahensya ng pamahalaan, lahat ng departamento, lahat ng attached agency sa kanila, walang matino. Sige, lumabas yung ahensya ng pamahalaan na sinabi nyo, hindi kami kurap. Wala kaming kinuha ni 5 sa aming mga customer, sa aming mga procurement. Sige nga, hinahamon ko kayo. Ha? Kung may papalabas kayo, ha, yung ano talaga, yung talagang wala kayong bahid ng dumi. Ni 5 duling wala kayong kinupit. Mag-donate ako ng $100 sa charity ninyo. Yun lang kaya ko, 100, yun lang po kita ko sa YouTube. Wala po ako nagbabayad dito eh. Ha? 'Di ba? Oo, sige, magbigay kayo ng ahensya diyan ng pamahalaan na malinis. Ni 5 duling ni 5 duling sa kanilang ledger. Malinis. Sige nga, magbibigay ako ng $100 sa charity of your choice. Wala, kaya Boying Rimulya, ikaw na rin lang nagsiwalat niyan, imbestigahan mo yan, panagutin mo sila. Hindi lang itong infrastructure ng DPWH. It's about time maimbestigahan niyang Bureau of Customs. Dumami po ang yumaman dyan, mga bilyonaryo po ang mga yan. Oo, mga kababayan. Ha? O now, punta naman tayo dito sa pinag-utos ni Pangulong Marcos kay General Browner. Sabi ni Pangulong Marcos kay General Browner, kinakailangan ang ating bansa kayang depensahan kailangan ang ating AFP kaya nating dumepensa just in case tayo ay masama sa giyera for 30 days. No? Kasi ang tulong ng ating mga allies, hindi yan basta-basta. Tulad sa Amerika, pupunta pa yan sa Congress, aaprubahan ng Congress. Even though meron tayong Mutual Defense Treaty na ironclad, siyempre, Congress pa rin magsasabi sa Presidente, okay, go, help them. Ganun po eh. Pupunta pa rin sila sa kanilang mga kongreso para aprubahan ng tulong, hindi ka agad-agad. Kaya sabi ng Pangulo, we have to be prepared. No, at least kaya nating i-defense ang ating bansa, no, for 30 days. Ang sabi ni Browner, kaya naman, no, pero hindi ganun kadali. Kailangan natin pa ng maraming kagamitan. Kailangan pa ng mga makabagong mga pandigmang kagamitan. Actually, bumili na nga sila ng karagdagang FA-50, pero kulang pa rin, sabi ni Browner. No, kasi hindi mo alam, baka hindi lang 30 days yan. Sa tagal niya, mag-aaway-away pa, lalo na sa Amerika. Mag-aaway-away pa ang Democrat sa Republican diyan kung tutulong nga o hindi, o di ba? Paano kung ayaw? Di napeke na naman tayo. Nabudol na naman tayo ng mga kaalyado natin, no? Actually, meron nga diyan yung Indo-Pacific Chief of yung defense diyan sa Indo-Pacific. 4 na bansa po 'yan. Kasama tayo diyan, US, Australia, Japan and Philippines. 4 po 'yan. At sa 2026 balikatan, magsasama-sama po yan. Gusto nilang bantayan yung Indo-Pacific kasi gustong pagharian po yan ng China. Gustong ng China angkinin ang buong West Pacific, no? Kaya ang gusto, Indo-Pacific po. Malaki po yan. Kaya dapat bantayan yan. Hindi pwedeng paghari-harian lang ng China yan. No? Loko-loko yung China na yan eh. Kaya sabi ng Pangulo, just in case mukhang mayroong intelligence, mga kababayan, mukhang may matutuloy na gera dito. Sabi ng Pangulo kay Browner, prepare, sabi niya, isanay mo, kailangan masustain natin ang depensa ng ating bansa just in case masabak tayo, mabilang tayo sa gera for 30 days. Sa akin, hindi lang 30 days dapat yan eh. Until na dumating ang tulong ng mga kaalyado natin. Ako dito sa Amerika, duda ako dito. Even though nandito ako sa Amerika, duda ako kasi alam nyo naman, magulo ang kongreso dito, no? Sila nag-aaway din, hindi magkasundo, lalo na sa budget. O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below. Don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.